Kaugnay pa rin ng Traslasyon 2026. Makakasama naman natin ngayon sa linya ng telepono si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang gabi po, si Patrick De Sus po ito, kasama si Clazel Pardilla ng PTV. Magandang gabi po, Sir and Ma'am, at sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi po. Yes, Major Asilo, kamusta po ang preparasyon ng PNP, partikular po ang NCRPO para sa seguridad na ipatutupad sa traslasyon? Ready for deployment na po ba ang ating mga pulis? Yes po, para po sa ating Traslasyon 2026, nakalatag na po ang Comprehensive Security at Safety Deployment Plan ng NCRPO. Batay po sa ating deployment kick-up, meron po tayong kabuang 18,212 na personnel na i-deploy. Ang 12,268 po dito ay magmumula ng NCRPO, 1,500 mula sa Region 3, 1,500 mula sa Region 4A, ganun din meron tayong 300 mula sa SAS at 378 mula po sa ating support units. At syempre, meron pong magmumula sa ibang ahensya na nasa 2,266. Ang deployment po natin ay nakafocus sa Quiapo Church, Quirino Grandstand, ang buong procession route, checkpoints, control points at anda security batay po sa karanasan mula sa mga nagdaang translasyon kung saan milyong-milyong deboto po ang dumalo. So kanina po nagkaroon tayo ng final walkthrough at tiningnan po natin kung ano yung mga maaari pa nating ayusin para po sa ating celebration sa Friday. Ganun din yung kung tama ba yung naging latag ng tao. Kanina yung ating na witness din kaninang 5 a.m. ang ating mga dineploy is kung sila ba ay able na magagampanan yung kanilang mga trabaho para sa susunod na Biyernes. Magandang gabi po. Apo. Yes po. Ma'am, makakatuwang po ba natin ng AFP sa pagbibigay ng seguridad at ano pa pong mga ahensya ng pamahalaan yung tutulong po sa PNP? Go ahead, ma'am. Bukod po dito sa atin sa ating SAS, maaari magbibigay din po ang nagdagdag na puwersa ang ating AFP at syempre yung katuwang natin ng DOH at yung iba pang ahensya po mula naman dito sa atin sa lungsod ng Maynila. So iba't ibang ahensya po yung magtutulong-tulong dito para siguraduhin na yung ating mga deboto ay magiging ligtas at mapayapa yung kanilang gagawin na Traslasyon 2026. Okay, ma'am, noong 2024, inabot po ng 14 hours yung traslasyon. Nung last year naman po, inabot po to ng 20 oras po. For this year, ma'am, may mga bago bang strategy po na gagawin ng NCRPO para po mapaigsi po yung prosesyon po? Meron tayong goal na gusto sana nating masunod, yung 10 to 12 hours. So isa sa ating mga gagawin para sa Traslasyon 2026 is magkakaroon tayo ng mga pulis na sasama mismo sa andas. Sila mismo yung kasama na mag-guide dun sa ating andas papunta ng simbahan. So sana ito ay makatulong para mas maging mabilis yung ating magiging takbo nung nung parada natin at hindi tayo abutin ng kasing katagal nung nakaraang taon na umabot tayo ng 20 hours. Ma'am, mas maikli po yung oras sa target natin para sa prosesyon. May mga nabago po ba sa ruta ng traslasyon ngayong taon? Same lamang naman po yung ruta, kaya lang po ang ginawa natin ngayon is mas comprehensive yung ating deployment. Meron tayong malinaw na plano. Ganun din yung ating coordination sa ating mga ihos at sa simbahan, sa Quiapo Church is nandun. So, ang goal natin lahat ay hindi natin patagalin para hindi na rin mahirapan yung ating mga deboto at agad nating maipasok sa simbahan ng andas. Ma'am, ay namomonitor po ba ang NCRPO na seryosong banta sa seguridad kaugnay po ng traslasyon at yung signal jamming po ba ay ipatutupad po muli ngayong taon? Since malaking malaking selebrasyon at meron malaking crowd po ang ating ini-expect, malamang po na magkaroon po tayo ng signal jamming kasi ito po ay isa sa ating gagawin na security measures para ma-preempt po natin yung mga posibleng magtangka na gumawa ng hindi maganda dito sa araw na ito ng Traslasyon 2026. Ma'am, panghuli na lamang po, ano po ang inyong mensahe sa mga deboto at sa mga dadalo po sa traslasyon?
Ang mensahe po ng NCRPO sa ating mga deboto ay makiisa, sumunod sa mga patakaran at unahin po natin ang kaligtasan. Makinig po tayo sa mga paalala ng kapulisan, iwasan po natin ang pagtutulukan, alagaan ang kalusugan at huwag nang sumama sa prosesyon kung may dinaramdam na karamdaman. Ang traslasyon po ay isang pananampalataya at disiplina at sa pagtutulungan ng deboto, komunidad at kapulisan, masisiguro po natin na ito ay magiging ligtas, maayos at makabuluhan po para sa lahat. Ayan po, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng update. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng PNP NCRPO.